Ave Maria, Gratia Plena, isang mapagpalang araw po mga kapanalig. Ipagpatuloy po nating pag-aralan, isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. At sa pangalan po ng ating kapartner, Brother Marcos C. Evangelista, ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Ayan. At siyempre po kasama natin sa kabilang booth, si Brother Romar. Yan, tama ba? Romar. Yun. At si Brother Clinton. Yun. At si Brother Marlon. Yan. Darating yata si Sister Cheska. Nung nakaraang linggo po ay hindi po nakapag-radyo, nakapag-saimpapawid ang inyong lingkod. Medyo inubo po tayo hanggang sa nauwi po sa pagkapaos na walang po tayo ng boses. Sabi nga ni Brother Marco, ganyan talaga ang matanda. Pero ngayon po, hindi po natin makakasama si Brother Marco. Wala po siyang mahalagang lakad. Siya naman po ang inubo na maos na wala ng boses. Ganyan po talaga ang tumatanda. So, get well soon, Brother Marco. Tinawagan po. Actually, nag-uusap na kami the other day pa. Tungkol nga dito sa araw na ito. Merong prepared topic talaga, no? Kaya lang, wala siya. Kasi mas maganda yung topic na yun. I-discuss naming dalawa. So, siguro by next week na po yun. Dahil nga po walang boses si Brother Marco. At hello po kaya Brother Ernie and Sister Patria Pereira na nakikinig po ngayon. Thank you very much po for listening. Maraming salamat. Ayun, sabi nila, meron ako nabasa sa Facebook, wala raw makitang magandang lalaki sa Batangas. Meron po, hanapin niyo po si Brother Mel Garcia. Yan. Hello po sa ating mga kapanalig dyan po sa Usami City. Thank you very much po sa mga taga-Usamis. Yan, ako pasensya na yung taga-Usamis. Kay Bon Mejia Ponsalan. Yan, thank you po for watching. Okay, mamaya tutuloy po natin yung ating ibang mga pagbati. Medyo malaki po yung nabawas sa ating oras, no? 13 minuto. So, tutuloy-tuloy na po natin itong ating talakayan. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang tunay na kaligtasan. Alam po ninyo mga kapanalid, kung mapapansin po ninyo, halos lahat ng tao po, lahat, pag sinabing lahat, walang exemption ito, ay naghahangad ng kaligtasan. Hindi lamang para sa buhay na ito, higit sa lahat po, kaligtasan ng kaluluwa. Pwede nating sabihin walang tao na nasa matinong kaisipan ang maghahangad na ang kanyang kaluluwa ay mapahamak o mapunta sa kapahamakan sa araw ng paghuhukom. So alamin muna po natin, ano po ba ang itinakda ng Diyos para sa mga taong hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom at bakit ayaw ng tao na mapahamak ang kanyang kaluluwa? So basahin po natin ang unang talata sa Kabanata 20, talatang 14 sa Aklat po ng Pahayag. Pakinggan ninyo mga kapanalig. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. So malinaw po mga kapanalig, nagtakda ang Diyos ng isang kaparusahan para sa mga taong hindi magtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ito po yung dagat-dagatang apoy o yung tinatawag po natin sa ibang termino na impyerno. Ito ang ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Kasi ang tao po, likas na sa tao, yung unang kamatayan na tinatawag ng pagkalagot ng hininga. No? Ano, kung natural death man yan, aksidente man yan, o na murder man yan, ang tawag po dyan, pagkalagot ng hininga. Subalit, meron pong tinatawag na ikalawang kamatayan, ito nga po yung kaparusahang itinakda ng Diyos para sa mga taong hindi maliligtas. At ang ikalawang kamatayan na ito ay sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, bakit ba tinawag ito ng ikalawang kamatayan? Papaano po ba inilarawan ng banal na kasulatan ang kakilakilabot na mangyayari sa isang tao
sa araw ng paghuhukom kung hindi siya magtatamo ng kaligtasan. Basahin po natin sa Kabanata 14, talatang 11, dito po sa Aklat ng Pahayag. At ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Mga kapanalig, ayon po sa paglalarawan ng banal na kasulatan, ang nakakikilabot na daing ng hirap sa impyerno ay mga papailan lang magpakailanman. Ang paghihirap po sa impyerno ay walang kapahingahan araw at gabi. 24 oras. So, ganyan po kakilakilabot ang sasapitin ng tao na hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom. Ang kanyang kaluluwa ay susunuging buhay sa impyerno. Imaginein po ninyo yun, yung matalsikan ka lang ng mainit na mantika, o mapasok ka ng baga ng katol o ng sigarilyo, mapatakan ka lang ng kandila, di ba? Napakasakit na po nun. Gaano pa kaya yung ikaw mismo ay lumalangoy sa dagat-dagatang apoy araw at gabi, walang kapahingahan. Ito nga po ang dahilan kaya maraming mga Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano, ay nagsisikap na sundin ang mga panuntunan o mga kautusan ng Diyos. So dahil po dito, halos po lahat ng mga sektang itinatag ng tao na nagpapakilala, sila daw ay tunay na Kristiyano, ay nagtuturo ng daan tungo sa ikaliligtas ng kaluluwang ng tao mula sa pagkapahamak. O ito nga po yung tinatawag na dagat-dagatang apoy o impyerno. So, iisa lang po ang ibig sabihin nito. Kung ang hangad mo ay kaligtasan ng iyong kaluluwa, dapat umanib ka daw sa kanilang mga sekta. Hindi po lingid sa ating kaalaman, mga kapanalig, huwag na tayong pumunta sa ibang bansa, dito na lang po sa ating bansa. Kabi-kabila po ang mga sekta ng pananampalatayang itinatag ng tao. Napakarami po. Kanto-kanto, may mga church, sari-saring church. Ito lang kailan lang. Sa social media, makikita natin. Meron na namang umuusbong ng mga bagong sekta. Merong sariling Santo Papa. May sariling bishop sila. Yung iba, gumagamit pa ng pangalang Katoliko. Meron pa nga dyan parang Universalist o Universalist Catholic Church yata yun. Na merong bagong Santo Papa at merong kauna-unahang obispo dito sa ating bansa. Napakarami po niyan, mga kapanalig. Dahil marami ang bilang nila, hindi naman lahat sila ay pwede nating pag-usapan. So, sa paksang ito, kilalanin po natin yung ilang mga prominenteng tao at sekta, no, yung kanilang tagapagtatag. Yung mga prominente, kung ilan lang yung ating mababanggit, nakakayanin po ng ating oras. Ito po yung mga taong nagpapakilalang daan para daw sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sila yung mga taong nagtayo ng kanilang sariling sekta. So simulan po natin. Kilalanin natin yung ilan sa kanila. Ang isa po dyan ay nagngangalang Pastor Apollo C. Kibuloy. Sino po ba itong si Pastor Apollo Kibuloy? Si Apollo Kibuloy po ay ipinanganak noong April 25, 1950. So 1950, 73 years old na po ito ngayon, no? Siya po ay pinanganak sa Dumanlas, Buhangin, Davao City. Itong si Apollo Kibuloy po ay anak nila Jose Kibuloy at Maria Carrion. Si Apollo Kibuloy po ay nagtatag ng kanyang sekta, yung tinatawag pong Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporation. Siya po ay nagpapakilala na newly appointed Son of God o ang bagong Kristo
Pag binanggit po natin, sinabi natin yung salitang Kristo, tatandaan po natin, yung salitang Kristo po ay hindi proper noun, hindi po yan name. Hindi po yan pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay isang tungkulin. Ang ibig sabihin po ng Kristo, katumbas po ito ng Mesaya, Mesiyas o tagapagligtas. So kapag napanood po natin yung mga pagtuturo nitong si Pastor Apollo Sikibuloy, itinuturo po niya na hindi maliligtas ang sino mang tao kung hindi dadaan sa kanya. Huwag po ninyong kalilimutan, ang ating paksa ay ang tunay na daan ng kaligtasan. So, ang pagtuturong ito ni Apollo Kibuloy, marami pong mga tao, maraming mga tao ang kanyang nalilinlang. Maraming tao ang sumapi, umanib, doon sa kanyang sekta na Kingdom of Jesus Christ. At pinaniwalaan nila yung aral ni Apostol Kibuloy. Ano ba yung isang pangunahing aral ni Apostol Kibuloy? Siya na daw ang may-ari ng mundo at kaluluwa ng lahat ng tao dahil ito raw po ay ibinigay na sa kanya ng Ama. So, yung kaisipan ng mga miyembro ni Apollo Kibuloy, naniniwala sila, sumasampalataya sila, na ang daan para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay walang iba kung hindi si Ginoong Apollo Kibuloy. Alam po ninyo, pag pinag-aralan natin, katulad ng mga binanggit natin, ng ating mga nakaraang pag-aaral, sinasabi ni Kibuloy, na palagi o madalas siyang kausapin ng Ama, ng Diyos, sa mga pangitain. Katunayan nung isilang daw siya, ay kinausap o sinabihan ng Ama, ng Diyos, ang kanyang ina. At sinabihan daw na this is my son. Ito ang aking anak. At yan nga po si Kibuloy. Ngayon, bukod kay Apostol Kibuloy, sino pa ba ang nagpapakilala o nagtayo ng isang sekta na nagsasabing sa pamamagitan niya rin ay magkakaroon ang tao ng kaligtasan? Ito po ay si Joseph Smith. Sino po si Joseph Smith? Si Joseph Smith po ang nagtatag nung tinatawag na Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, o mas kilala po na sa tawag na Mormon. Ito po yung may mga Amerikano at Pilipinong naglilibot dito sa atin, ano? Si Joseph Smith po ay nagsimula ng kanyang pangangaral sa United States of America. Tatandaan po natin yan. Noong Disyembre 23, 1805, dyan po, 1920 rather, dyan po siya nagsimula. Ang itinatag po nitong si Joseph Smith ay tinatawag na Restorationist Christianity. Anong ibig sabihin nun? Restoration. Muling ibabangon, muling ititindig yung simbahang itinatag ni Jesus. Bakit daw? Sapagkat ang simbahan daw ni Jesus ay natalikod. Pero hindi naman po pwedeng mangyari at hindi nangyari. Napag-aralan na po natin yan doon sa ating mga nakaraang programa. At si Joseph Smith ay nagpapakilala bilang isang propeta. Nagpapakilala siya sa kanyang mga tagasunod. At siya din daw po ay kinausap mismo ng Diyos. Sa makatuwid, kung gusto mong maligtas, sa pamamagitan ni Joseph Smith, aanib ka doon sa kanyang sekta na tinatawag nga na Mormon. Bukod kay Apollo Kibuloy, meron pa rin isang prominente. Ito yung aking paborito. Laging sabi nga ni Marco, ang paborito ni Tatang Larry, si Ginoong Felix Y. Manalo. Ito po ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Maynila. Kung yung itinatag ni Joseph Smith ay tinatawag po na Restorationist Christianity o yung nagsasagawa ng muling pagbangon ng tunay na simbahan ni Jesus, ganon din po itong Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Dahil ang aral din ni Felix Manalo sa kanyang sekta
natalikod, nawala, nalipol ang tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kapanalig, alam po ninyo, pag binasa po natin yung pandoktrinang libro ng Iglesia ni Cristo, doon sa leksyon bilang 8 sa page 70, ganito po yung sinasabi nila. Lubos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito ay sinakatuparan ng Diyos sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo. So ano pong ibig sabihin nito? So malinaw po, kahit ang isang tao ay umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo, pero hindi siya sasampalataya na si Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos, hindi rin niya makakamit ang kaligtasan. Ang implikasyon po nito, si Felix Manalo ang daan ng kaligtasan. Para din siyang si Apollo Kibuloy. Para din siyang si Joseph Smith. Bukod sa kanila, sino pa? Dagdagan pa po natin ng isa. Meron pa po si Ellen White. Marami po yan. Yung tinatawag na Sabadista. Di ba? Si Ellen White, babae, nagpapakilalang propeta. Iisa ang aral nila sa pamamagitan ng sektang kanilang itinatag, nagkaroon ng maling konsepto ukol sa kaligtasan. Maling konsepto, maling aral na turo ng mga sektang ito kung papaano dapat maligtas ang tao. Ano po ba, alin po ba yung mga maling turong yon na itinuturo nitong mga sektang itinatag lang ng tao? Una, natalikod ang simbahang itinatag ni Jesus. So yung tatlong prominenteng binanggit ko, kasama na si Ellen White, halos lahat ng sektang itinatag na nagpapakilalang Kristiyano ay nagtuturo na ang simbahan na itinatag ni Jesus noong unang siglo ay natalikod. Pare-pareho po sila. Bakit daw natalikod? Dahil naagaw daw ni Satanas at yung mga dating kaanib at yung mismo simbahan ni Jesus ay sumunod na sa aral ng mga demonyo. So ito po yung mali. Mali po ito. Katulad ng napag-aralan natin ng mga nakaraan. Ano pa yung ikalawang mali sa konseptong aral tungkol sa kaligtasan? Ikalawa, muling ibabangon ang simbahan ni Jesus. Dahil naagaw, upang maibalik daw ang pag-asa ng tao para sa kaligtasan, kailangan daw muling ibangon ang simbahan ni Jesus na natalikod. Ang ikatlo, muling magsusugo ang Diyos. Isang tao na muling magtatatag ng simbahan daw ni Jesus. At ang ikaapat, simbahan at sekta. Ito yung mga itinatag ng tao na bagong sekta na siya din daw ang tunay na simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo sa Jerusalem. At dagdagan natin, ang ikalima na turo nila na mali itong mga bagong sekta at tagapagturo na ang pag-anib daw sa mga sektang ito at sa pagsampalataya sa kanilang tagapagturo ang tanging daan ng kaligtasan. So itong limang ito, kapag pinagsama-sama mo at pinag-aralan mo, ang tawag po dito ay panluloko. Panluloko dahil hindi itinuro ng mga taong ito na nagpapakilalang sugo na nagtayo ng sariling sekta kung ano ang tunay na nais ng Diyos para sa taong kanyang nilikha. Ang itinuturo lang nila yung kaparusahang itinakda. Pero hindi nila itinuturo ano ba talaga ang ibig ng Diyos para sa mga tao. So sa ating pong pagbabalik, bibigyan linaw po natin yan. Pangalan po ng ating kapartner, Brother Marco C. Evangelista. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Maraming salamat po sa loob ng 16 na taon. Ang programa pong ito ay inyong sinasamahan mga kapanalig. Doon po sa ating mga listener, pakishare po natin yung ating mga live video at para marami pong marating
Diyan po sa ating mga kaibigan ng mga taga Usami City. Hello po sa inyo dyan, kay Brother Wendell, kay Rolly Bangos, kay Tata Rosal. Hello po sa inyong lahat. Sa ating mga magiting na tagapagtanggol ng ating pananampalataya. At kinukumusta ko nga pala, merong nagtatanong kay Brother Melchor Manalili. Ayan, Brother Melchor, long time no see, kumusta ka raw? At syempre po kay Brother Albert Gales. Ayan. At congratulations po uli doon po sa mga nanalo, no? Yung mga nanalo sa huling barangay election na ating mga kaibigan. Kaya Aldrin Domingo, congratulations sa iyo. At kay ating kumparing Weng Pakaira ng Lower Bikutan. Sa New Lower Bikutan, kumpare po natin si Papa June, congratulations sa iyo. At kay paring Lito Torrio, ayan. At sa lahat po ng nanalo, sana po'y gabayan kayo ng Diyos para sa maayos na pananungkulan, no, sa ating barangay. Sa lahat po ng mga barangay captain, ang mga kagawad, SK chairman, SK kagawad, no, sana po'y maging maayos po yung pamamalakad sa bawat barangay. Ngayon, itutuloy po natin, mga kapanalig, yung ating pinag-aaralan, ano? At siya nga pala, Brother Marco, get well soon. Yan. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, nawala ng boses si Brother Marco. Kasi nung inuubo ako, wala akong boses. Nag-usap kami, tinawagan ko siya, nakakahawa pala, Cheska. Yung inuubo, tinawagan ko sa cellphone, nahawa si Brother Marco. Ngayon, Clinton, ingat ka, pag may inuubo, wag mong kakausapin. Nahawa si Brother Marco. Day before, nung nakaraang Sabado, tinawagan ko siya, bro, hindi ko kaya, namamaos ako. Kagabi, may usapan na kami ng Friday, dalawa kami ngayon, kagabi tinawagan ako, tatang hindi ko kaya, inubo ako, namamaos ako. Yun. Yung cellphone pala, nagiging conduit din ng ubo, no? But anyway, get well soon, Brother Marco. Ayan. Ganyan talaga ang tumatanda, Brad. Ang matanda, nagkakasakit, ang tumatanda, nagkakasakit din. Kaya ingat mga kapanalig, pero totoo po yan ang napapansin nyo ang panahon, minsan malamig, sa madaling araw, biglang mainit. So, isa ito sa nagiging cause ng mga ubo, trangkaso, kaya ingat po tayo lagi mga kapanalig. Okay, umpisan po natin. So, katulad po ng binanggit ko kanina, ang paksa po na ating pinag-uusapan ay ang tungkol po sa kaligtasan. Kaya hinahangad ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa dahil ang Diyos po ay nagtakda ng kaparusahan sa mga taong hindi maliligtas ang kaluluwa. At ang kaparusahang ito nga po yung mababasa natin sa Biblia, sa Aklat ng Pahayag 20:14, ito po yung tinatawag na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre o yung tinatawag na impyerno. Kaya nagsisikap ang mga tao na maligtas sa araw ng paghuhukom dahil binanggit sa Biblia yung nakakakilabot na daing ang mararanasang sakit at hirap ng tao araw at gabi walang kapahingahan. Dahil sa nakatakdang kaparusahang ito, dito nagsulputan yung mga taong nagtayo ng kanilang sariling sekta at nagturo ng maling konsepto ng kaligtasan. Itong mga taong nagtayong ito, kailangan sampalatayanan sila na sila yung tagapagturo ng tunay na daan ng kaligtasan. Ibig sabihin, kahit aling sektang itinayo ng tao ang aniban mo, dahil naghahangad ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, pero hindi ka sasampalataya dun sa tagapagturo na siya ang sugo ng Diyos para maging daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, ay hindi ka rin maliligtas. Para mas malinaw, halimbawa, nag-Mormon ako. Dahil naniniwala ako, ang Mormon makapagliligtas. Pero hindi ako naniniwala si Joseph Smith ay sugo ng Diyos. Hindi pwede yun. Halimbawa, nag-Iglesia ni Cristo ako. Naniniwala ako, Iglesia ni Cristo. Pag pumasok ka dyan, maliligtas ka.
Pero hindi ako maniniwala na si Felix Manalo, totoong sugo ng Diyos, peki yan. Hindi ka rin maliligtas. So nakadepende ang kaligtasan, ito nga'y maling konsepto, na kailangan ang primary requirement, sumampalataya ka na yung mangangaral ay sugo ng Diyos para maging daan na muling magkaroon ng kaligtasan ng tao dun sa itinakdang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. So ano yung hindi nila itinuro? Totoo ba yung sinasabi nila na ang paraan ng kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng mga sektang kanilang itinayo? Yun ba yung nasa kaisipan ng Diyos? Para maligtas ang tao kailangan may magtayo ng sekta. Paano yan? Lahat sila nag-aangking totoo. Lahat sila daan ng kaligtasan. Magulo yan. Pag pinag-aralan mo ang Biblia, ang Diyos po, hindi po Diyos ng kaguluhan. Hindi pwedeng lahat totoo. Ano po ba yung hindi itinuro ng mga tagapagturong ito, ng mga peking sugong ito na nagtatag ng sekta, dun sa tunay ng naibig o gusto ng Diyos sa mga taong kanyang nilalang? Ano ba yung gusto ba talaga ng Diyos dahil nagtakda siya ng kaparusahan? Gusto ba ng Diyos maparusahan ang lahat ng tao? So basahin po natin ang nakasulat sa Kabanata 2, talatang 3 hanggang 5 sa unang Timoteo. Pakinggan po ninyo mga kapanalig ang sinasabi sa isang bahagi. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Mga kapanalig, sa kabila po ng paulit-ulit na paggawa ng tao ng mga kasalanan, ibig pa rin ng Diyos na tayong lahat ay maligtas at magkamit ng kanyang mga pangakong gantimpala. May pangako ang Diyos sa atin. At ang ibig ng Diyos, bagamat nagtakda siya ng kaparusahan, ibig ng Diyos, tayong lahat po ay maligtas. Ngayon, ang tanong natin, ano po ba yung gantimpala na ipinangako ng Diyos para sa mga taong magkakamit ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom? Basahin po natin, Kabanata 1, talatang 2 sa aklat po ng Tito. Ganito po ang sinasabi. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tatandaan po natin mga kapanalig, bagamat ang Diyos ay nagtakda ng ikalawang kamatayan na walang hanggang paghihirap sa impyerno para sa mga taong hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom, Diyos din ang nagtakda ng gantimpalang buhay na walang hanggan na ibig niyang makamit ng bawat taong kanyang nilalang. At ang gantimpalang ito na buhay na walang hanggan ay sa kanyang kaharian sa langit. Sa makatwid, dahil Diyos ang nagtakda ng kaparusahan sa hindi maliligtas, dapat ay malaman din natin ang katotohanan ukol sa itinakda ng Diyos kung papaano maliligtas ang tao. Hindi tayo pwedeng dumipende doon sa mga tao na nagtatag ng sariling sekta at nagsasabing sugo sila. Kung hindi ka sasampalataya sa kanila, hindi ka maliligtas. Kaya ang tanong natin mga kapanalig, para mas maging malinaw, mas maging tama ang direksyon dun sa paghanap natin ng katotohanan para sa kaligtasan, papaano ba itinakda ng Diyos ang kanyang ibig na ang lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan?
Sa pamamagitan po ba ng mga taong nagtayo ng sekta? Hayaan nating Biblia ang sumagot. Basahin po natin ang aklat ng Juan 17:3. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Ito ang buhay na walang hanggan. Ito po yung gantimpala. Paano natin makukuha ang gantimpalang ito? Ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Para po makamit ng tao ang kaligtasang pangako ng Diyos, dapat ay kilalanin natin na si Jesus lang ang tanging sugo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang sugo ng Diyos at paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, baka sabihin naman ng mga iba dyan, lalo na yung mga kaanib dun sa mga sektang itinatag ng kung sino-sinong tao lang, kinikilala din naman namin si Jesus. Kaya nga kami umanib sa sektang ito. Dahil kinikilala namin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano ba ang tunay na pagkilala kay Jesus? Aanib ka sa iglesia ni Kristo, kikilalanin mo si Kristong tao? Aanib ka sa mga Mormon, kikilalanin mo si Kristong propeta? Aanib ka doon sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy at kikilalanin mo si Kibuloy, ang bagong Kristo? Yung ba ang daan ng kaligtasan? Paano tayo makikinabang doon sa pagiging sugo ni Kristo para magkaroon tayo ng kaligtasan? Panalig, nagbabalik na po tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang apolohetika. Ang tinatalakay po natin ang tunay na daan ng kaligtasan. Ang iniwanan nating tanong kanina, no? Ang ating Panginoong Hesukristo ang isinugo ng Diyos, no? Ayon sa Juan 17:3, siya ang isinugo, dapat kilalanin ito ng tao para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang Juan 13:7. Baka sabihin nga, nung mga taong nasa mga sekta, Iglesia ni Cristo, Mormon, Sabadista, Dating Daan, Saksi ni Jehovah, kinikilala din naman namin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, paano ba ang tamang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo para pakinabangan natin yung kaligtasang iniaalok, ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan niya? Basahin po natin ang sinabi ng Biblia o ang sinasabi ng Biblia sa Kabanata 19 sa Aklat ng Juan. Pakinggan po ninyo. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging tulad siya ng tupa na makalayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makatatagpo siya ng pastulan. Kung tunay, mga kapanalig, na kinikilala mo si Jesus, ay sa Kanya ka dapat pumasok. Kasi sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang pumasok sa akin, maliligtas. Hindi sa mga sektang itinatag lang ng tao, ng kung sinong tao. Ngayon, ang tanong, paano tayo papasok sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang 16-18 sa Aklat ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Naku, may mga taong nagtatalo na, nagpapalakpakan na. Nakita na po ninyo, binasa ni Tatang, ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kami po yan, kami po yan. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Lahat ng iglesia, ang dami po niyan. Yung salitang iglesia po sa Mateo 16:18, ang ibig sabihin po niya sa English, church. I will build my church. Bakit iglesia ang nakalagay? Kasi po ang Biblia ng Tagalog, nung unang isinalin ang Biblia sa Tagalog, may lakas pang impluensya ng salitang Kastila. Kaya yung salitang iglesia ang inilagay. Pero sa tamang bokabularyo ngayon na meron na tayong Filipino dictionary, noon wala pa naman,
kung tatagalugin mo ito, itatayo ko ang aking simbahan. Kaya nga sa English, I will build my church. Kung kinikilala mo si Jesus, ay dapat kang pumasok sa Kanya sa pamamagitan ng iglesia o simbahang siya ang nagtatag. Gusto ng tao maligtas? Gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa? Huwag kang pumasok din sa mga sekta-sekta. Ang pasukan mo, yung iglesyang si Jesus ang nagtatag. Yung sinabi niyang, ako ang pintuan. Ang papasok sa akin maliligtas. Ngayon, papaano po tayo makatitiyak na tanging ang simbahan o itinatag lang ni Jesus ang daan ng kaligtasan? At paano ba inilarawan ng Biblia ang tunay na iglesia o simbahang itinatag ni Jesus? Kabanata 5, talatang 23 po sa aklat ng Epeso, pakinggan po ninyo. Ito, napakahalaga po nito mga kapanalig. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kaniyang asawa. Tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia na kaniyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Sa makatwid mga kapanalig, tanging ang simbahang itinatag ni Jesus lamang ang magkakamit ng kaligtasan. Sa mga iglesia o simbahang itinatag lang ng kung sino-sinong tao ay walang kaligtasan. Ang tunay na simbahang itinatag ni Jesus ay kanyang katawan. Siya ang tagapangulo ng kanyang iglesia o simbahan. Si Kristo ang ulo, ang simbahan, katawan. At ang mga sangkap, yung mga kaanib, yung mga Katoliko. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin ang ulo at katawan. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga itinuring ni Jesus na kanyang katawan ang kanyang simbahan. Sapagkat ito ang ililigtas niya. Tatandaan po natin yan mga kapanalig. Papaano tayo makatitiyak na walang kaligtasan sa mga sektang itinatag lang ng tao? Papaano tayo makatitiyak na walang kaligtasan doon sa mga nagpapakilala na sila yung sinugo ng Diyos na tagapagturo para maligtas ang tao? Papaano tayo makakatiyak mga kapanalig? Hayaan po nating Biblia ang sumagot. Sa aklat po ng Jeremias, Kabanata 17 at 5. Pakinggan po ninyo itong maigi. Sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng taong may hangganan ng buhay. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at may pag-asa, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Gusto mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa? Huwag kang umasa doon sa mga taong nagtatag ng mga kung ano-anong sekta. Kailangan ang tiwala ng tao ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Jesus. Mapalad ang taong bahagi ng katawan ni Jesus na kanyang simbahan, na kanyang itinayo ayon sa Mateo 16:18. Kung ikaw ay nandun sa simbahang itinayo ng isang tao, malas mo lang. Bakit? Sapagkat ang mga taong ito, ang kanilang lakas ay may hangganan. Ang kanilang buhay may hangganan. Samantalang ang dala ng Jesus na tagapagligtas, buhay na walang hanggan. So, dalawa lang ang pagpipilian ng tao. Ano gusto mo? Buhay na may hangganan o buhay na walang hanggan? Yung mismong pinagkatiwalaan mo, namatay na nga eh. Namatay na, naagnas na eh. Oh. Samantalang yung Panginoon, yung tunay na isinugong nagtayo ng tunay na simbahan, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at sa pamamagitan niya, magkakaroon ang tao ng kaligtasan, ang buhay na walang
hanggan. Kaya nga ang sabi sa Biblia, galit ang Diyos. Susumpain ng Diyos ang mga taong tumatalikod. Pag sinabing tumatalikod, may tinalikuran. So hindi totoo yung sinasabing natalikod yung simbahan. Ang sabi ng Biblia, taong tumatalikod, hindi simbahang tumalikod. Yun po ay isang panloloko. Hindi maaaring matalikod ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang katunayan na hindi matatalikod? Basahin po natin sa 1:28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ayan, inulit na naman. Mapapansin po ninyo, pag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, pag pinag-uusapan natin si Kristo, pag pinag-usapan natin ang pananatili ng simbahang itinatag ni Kristo, laging pumapasok yung salitang buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, ituloy natin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kapatid, malakas, makapangyarihan, at kaya pong magbigay ng buhay na walang hanggan ang Diyos na tagapagligtas. Tatandaan po natin, ang lakas ng Diyos ay nagbibigay proteksyon sa kanyang katawan. Ito ang simbahan. Ano ang sabi? Hindi sila malilipol. Hindi sila maaagaw. May proteksyon. Kailanman ang simbahan ni Jesus ay mananatiling matatag. Ano ang patunay? Na hindi maaaring madaig o maagaw ni Satanas ang tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 28:20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Una, sinabi niya, sa ating binasa, yung mga tao na susunod, papasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang simbahan, ay bibigyan niya ng walang hanggang buhay. Bukod sa tatanggaping walang hanggang buhay sa hinaharap, binigyan niya ng proteksyon. Anong sabi niya? Hindi kayo malilipol. Hindi kayo maaagaw sa akin. Hindi madadaig ni Satanas. Ang simbahang si Jesus ang nagtatag. Kaya nga dumami ang mga nakatatag na simbahan eh. Dahil hindi magapi ni Satanas yung tunay na simbahang itinatag ni Jesus, ang simbahang laganap sa buong sanlibutan, ang Iglesia Katolika. Hindi madaig ni Satanas para kompetensyahin na lang. Hindi nga niya maitalikod eh. Naintindihan po ninyo mga kapanalig? Hindi kayang italikod ni Satanas yung simbahang si Jesus ang nagtatag. Kaya itong tusong si Satanas, nagtayo ng iba-ibang sekta, gumamit ng iba-ibang mga tao. Ito yung mga taong sinasabi ng Bibliang, galit ang Diyos sa tumatalikod. Hindi sinabi ng Biblia na tumalikod ang simbahan. Mga tumalikod. Ito yung mga dating Kristiyano Katoliko. Ito yung mga taong nagtayo ng kanilang sariling sekta. Ginamit sila ni Satanas para kompetensyahin yung tunay na simbahang si Jesus ang nagtatag. Sabi nga ni Kristo ng ating Panginoon sa Mateo 28:20, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Naglalakbay po tayo, hindi pa tapos ang mundo. Kaya patuloy na kasama natin sa loob ng simbahang Katolika ang Diyos na pumapatnubay sa atin. Sa diwang yan mga kapanalig, naway naging malinaw po ang ating mga pag-aaral. Salamat kay Conrado Garcia, kay Marivic, thank you very much. Edwin Villanueva, thank you po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Sa pangalan po ng ating kasama, si Sister Cheska Valera, kay Clinton Salivio, at kay Marlon San Diego,
sa pangalan po ni Brother Marcos si Evangelista, hanggang sa susunod na linggo, lagi po kayo mag-iingat mga kapanalig. Ito po si Tatang Larry Lam Comalyari. Sumainyo ang katotohanan. Bye-bye, fans. I love you.